nyo, nag-click ang tambalan nyo at sobrang minahal ng viewers. And what do you admire about each other? Actually, di ko rin alam. Siguro sa tagal namin dito sa industriya, parang ngayon lang talaga kami nagkasama ni Paolo mag-work. And after, yun nga, linlang, and then ito nasundan kami ng another project. So mas kilala na namin yung isa't isa, and nakaka-amaze naman din na marami yung sumusuporta sa amin dalawa, which is nagugulat talaga kami, and we're very thankful, of course, sa suporta online, and nakakagulat na sa edad namin na to, meron pang nagsiship. Yung parang weird yung feeling, pero parang salamat po. And yun, sobrang kaming natutuwa and na-happy. Tapos minsan nagbabasa kami sa Twitter, X, na parang, sabi nila, ganito ka daw, ganyan. Tapos nagtatawanan lang naman kami. And yun, very thankful. Yan, ikaw na. Okay, mamaya na yung second part ng question, na what do you admire about each other? Doon muna tayo sa reaction nyo na sinuportahan kayo at minahal yung tambalan ninyo, Paolo. Yes. Actually, when I was new in ABS, I always wanted to work with Kim, but I wasn't given the opportunity until now. Until the project we did last year, and I was very happy. And maybe because not just because parang we know that Kim's a star and she's so bubbly, and we also know that she's maturing as an actress. But also after working with her, maybe one of the qualities that I would say is I like working with people who works fast and knows what they're doing. And si Kim, ganun. Kumbaga, mabilis siyang kumilos, alam niya na yung script, alam niya yung gagawin. Wala nagiging problema. Such a pro! Salamat. Anong gusto mo din? Balikan lang pala. At ngayon magbabalikan ulit kayo ng compliments. Because the next part of the question is, what do you admire about each other? Si Paolo, syempre, sobra siya. Pogi siya. Cute ta. Very, alam niya yung ginagawa niya. Very, consistent sa trabaho. And then, parang, we share the same passion when it comes to work. Tsaka paras kami ng gusto. So, nakakagulat na parang boy counterpart ko na, eto, bisa na natin, gawin natin maganda, or ganyan. So parang pares... Na-lowbat. Na-lowbat version ko. Oo, pero isa lang yung gusto namin, pero siya yung lowbat version, pero ako yung high energy version. So parang nakaka-amaze na may makakita ng boy version mo, which is siya. Sabi ng pero tinukso ko yung sarili ko, weird. Pero yun, nakakatuwa makatrabaho ang isang Paula Avellino. And mas nakaka-amaze kasi tinanggap niya tong rom-com na genre. So mas napahanga ako as him as an actor dahil kaya niyang gawin lahat talaga in his best. At saka magugulat talaga kayo dito sa Secretary Kim kung ano yung mga binigay niya. Mas hahanga kayo sa kanya. Yes! Yun. Tapos yun, nakaka-amaze and good job. And I'm happy to work again with you sa project na to. He took on the challenge, di ba? Yes. Ikaw naman, Paolo. It's the same thing that I've said earlier. Plus, si Kim, kasi what I noticed, especially when I first worked with her, she sets the tone of the energy of the set. So nakikita mo, pag malungkot si Kim, medyo, hindi naman malungkot lahat, pero alam mong malumana yung set. Pag high energy si Kim, yung tone, siya talaga nagsiset ng tone ng set. Lahat ng tao energized din. So parang ngayon lang ako nakakita ng taong ganun na kayang kayang i-set yung energy level ng set. Kahit siya, naging high energy na rin siya. Natala mo.
Ang hirap nun pero nagawa mo. Iba naman talaga ang Kim Chu. But, you know, I can also personally attest to that. When we did Dreammaker, nakita ko yun kahit past midnight na, yung energy level po ng Kim Chu, iba naman po talaga. Kaya naman nahahawa yung lahat ng katrabaho niya. So, yes, we definitely believe what you just said, Paolo, kasi talagang kita rin namin yun sa lahat ng ginagawa niya. So, alright, thank you so much for answering that question. Now, let's go to Kaori! Hi, Kaori! Yes, this is for you, and this question is from our online viewers. You play the role of Secretary Kim 2.0. Based on the original Korean version, you see Kim Chu's character as your big sister and mentor. So how was it working with Kim? And ano yung mga na-pick up mo sa kanya while shooting the show? Hi po everyone! I am Kaori Oinuma. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ano nga po yung question? Yung mga na-pick up mo kay Ate Kim. Kasi nga, di ba yung character ay Kim 2.0 or Secretary Kim 2.0. So in real life, bilang mentor, big sister mo rin, ano yung mga nakuha mo or na-pick up mo from Kim Chu? May one time na tinanong ko sa Ate Kim Chu. At first kasi shy type talaga ako. So medyo intimidating ako. Medyo na-intimidate ako sa kanila parehas. Pero habang tumatagal, nakukuha ko yung energy ni Ate Kim. Kasi we all know Ate Kim is super energetic. Parang hindi namin kaya na wala siya sa set. Parang may bago pagka wala siya. And then tinanong ko siya once na parang yung context lang is parang paano mo masusurvive yung industry na to, yung ganyan. And then parang she told me na parang pakikisama talaga. Yeah. And yeah, pakikisalamuha sa mga tao. Yeah. Oh, ang ganda naman. So it's not really just about the work na acting lang. Yes. It's really yung relationship mo with everyone around you. Yes, thank you po. Thank you, Kaori. Thank you. Okay, now this one is for Jillian Vicencio. Ayun na, yung nagbabagsak ng mic dyan. Jillian, this is from Jeffrey Olila Garcia of Jeff Oligar TV. Ang tanong niya, it's been 2 years since your last regular series. Ano naman yung side na maipapakita mo sa What's Wrong with Secretary Kim na iba sa mga naging roles mo before? Ano po yung mapapakita kong iba sa mga Dito. naging roles ko before? Yes, ano yung mapapakita mo ngayon dito sa Dito. What's Wrong compared sa mga naging roles mo before? Okay. Unang-una po, hello po sa inyong lahat! Annyeonghaseyo! Maraming salamat po sa pagpunta sa namin, media con. Ayan, magandang hapon. So, ngayon na lang po ako kasi baka hindi niyo po ako makita, ang liit ko Hindi, joke lang. Siguro po ang iba po dito sa role ko ngayon is usually po kasi yung mga roles ko na nagawa ay mga boyish, ayan, medyo magaslaw, gumalaw, ganun. Pero dito po, girl naman ako, oo. Siguro po nakikita niyo naman sa kasuotan ko ngayon. Yes. Girl. Malayo-malayo kay Tox. Oo, ibang-iba po kay Tox itong role ko na ginagampanan ngayon. So, parang ngayon po yung pinaka-iba. Sana po makita niyo yung pagkakaiba na yun, oh. Siguro naman direct-box, direct-chat, di ba? Ayun po, siguro yun po yung pinaka-masasabi ko for now. Alright, abangan namin ang iyong Yes! transformation. So, Thank you so from much. Secretary Kim. Thank you so much, Jillian. Our next question is for JC Alcantara. JC? Pagtapos na po Okay. sila magkwentuhan ni Fee. Hello po. Hi, JC! This is from our online viewers. Ang tanong nila, how different is your role compared to the previous roles you've portrayed in the past? How was it working with Kaori this time? And how did you work on your chemistry? Lahat ng character ko, mga pang BL, and then, pero nakapartner ko na si Kaori. And one thing I like about my character is, isa lang yung damit ko, so hindi ako nagpapalit ng damit. So habang nakaupo ako, nagbibihis sila, and then working with Kaori, you know, sobrang minanifest namin to before. Kasi nag-Korean kami dalawa.
nag-video lang kami, and then it happens. Thank you, View, and Dreamscape sa pagtupad ng pangarap namin. Ayun. Wait lang, JC, nagko-Korean kayo? As in, Nagko-Korean kami, parang Language? nagko-Korean. Sample. Sample. Sige nga. Sample. Paano Korean? Ano sa... JC daw. Nagko-Korean kami. Nung parang nagtitv kami na sa Sagada, parang Tara G yung time na yun. And then sabi ko, sana someday